Hello guys! So yun nga, ngayon ko na lang ulit i-continue yung ano natin, session natin about sa launching ng e-commerce. So, mga nakarang araw kasi nagkaroon ako ng ubot sipon. So, uso kasi ngayon. Tsaka mga meetings din, sunod-sunod. So, ngayon, tutuloy na natin yung day 2. So, parang mangyayari na lang, day 1, parang day 1, day 2, pero pwedeng sa ibang araw natin ginagawa kasi siyempre busy rin. So, pero hindi ko pa ginagalaw yung code. Ngayon ko na lang ulit itutuloy. So, ngayon, ang goal natin ngayon is mag-build tayo ng MVP. So, siyempre, sa mga startups, nandun yung concept ng MVP. So, yun yung most valuable product. So, ang gagawin natin, dahil medyo malaki itong system na to, merong buyer, seller, tsaka admin. So, parang tatlong platform siya na magkakaibang project. So, ang una nating gagawin is yung itong seller. Yung seller, parang bubuuin na natin yung pinaka MVP niya talaga from registration ng seller, approval ng document ng seller, then listing. So, pag okay na yon, focus muna tayo sa functionality, then ipapagamit na agad natin. Yun nga kasi yung concept ng MVP. So, ibibigay mo na agad yung product sa customer mo. Then, based doon, magkakaroon ng feedback yung customer. Tapos, i-iterate mo agad. So, yun yung mga natutunan ko sa, sa Y Combinator na mga tips about sa pag-launch nung startup. So, ngayon, i-share ko to sa inyo para magka-idea rin kayo actually kung paano siya i-develop din i-launch. So yun, game na. Ito pa lang yung day 2 nung from in-start natin to. Doon ito yung continuation. So, ang goal nga natin is every 7 days, launch natin ng solid yung mga products. So, excited ako sa mga new product din. Pero, siyempre, isa-isa nga lang muna din. Marami rin kaming gustong i-launch din. So, ito na muna. Then, next naman. So, game. Share ulit ako ng screen. So, ngayon, ang naging changes lang sa last Um, add ko lang muna itong OBS. Yung last update ko is yung database schema. So, depende kasi sa mga developer. Iba-ibang strategy. Pero ako kasi pag nag-develop kami dito sa company rin, is inuuna muna talaga namin yung database structures. So ngayon, ito yung finalization nung database schema. Kaya sabi ko nga sa inyo, um, iriri, iriri, tawag doon, parang ipa-finalize ko yung database schema kasi nga, yun yung kasi yung parang ginaya nung mga intern namin dito sa ibang mga website din. So, sa akin, kinausap ko yung ko, asawa ko, then kasi nga nagbebenta rin siya ng about sa real estate. Then tsaka yung partner ko rin dito, pina-approve ko sa kanya rin na yun nga, ang dami kasing mga fields doon sa unang version. So kung titingnan natin sa seller, e-buyer. So pag dito sa property listing, so ang dami niyang mga fields na parang yung iba mga about sa building. So yun yung mga nilist lang muna natin kasi ang goal nga natin is makapag-launch lang muna ng parang pinaka basic MVP na muna ng product. Then titingnan natin yung magiging feedback ng mga user nung gagamit ng system, then tsaka natin i-modify ulit. So, game. So ngayon, ito yung parang schema na nung buong, hindi pa naman buo kasi ano pa lang naman eh, pero ito na yung parang pinaka-initial. Meron tayong siyempre user. So ito yung user. Ito yung laman lang ng user, basic lang. Username, email, first name, last name, mobile, tsaka rules. Yung rules, ito yung parang about sa mga security na natin, kung yung mga access nila, kung buyer man, seller, agent, or broker. So yan yun. Ngayon, ito yung sa properties naman. Sa properties, sobrang simple lang din kasi ang sakop lang naman kasi natin dito, yung house and lot, condominium, kasi itong mga ibang parking space. Kung iba nga dyan, baka tanggalin na muna itong parking. So, kasi pwede naman natin idagdag naman din to. Parang mag-blurist naman kasi muna tayo ng MVP. So, pwedeng house and lot, condominium lang muna tayo focus. So, para MVP nga lang din nung
Para dalawa lang muna yung focus natin. Tapos tsaka na lang natin i-add pa unti-unti. Then, yan na muna yung pinaka-type ng properties natin. So, sa type, so siyempre, dahil type, yan ang dalawa yung type natin, siyempre kailangan may thumbnail, mga photos, tapos yung anong offer siya, sale ba, rent, or lease. Kung condominium lease or sale or rent. So, title nung property, description, price, tapos kung saan siya located, kung anong property type. So, yun yung house or condominium, bedrooms, bathroom, tapos kung pre-selling ba siya. So, yung unit type naman, kung studio, inner. So, ito lang din yung mga in-inquire ko din sa expert din talaga sa real estate na yung ibig sabihin ng unit type is yung kung saan banda located yung unit. Tapos yung floor area naman. So, lot area, status, property status. So, yan, created by. Sa ano naman, kasi meron tayong seller documents. Yung seller documents kasi natin, tawag doon, magsasubmit sila ng mga requirements sa system natin nung kung seller ba talaga sila. So, siyempre, meron tayong government ID, tas yung PRC nila, then kung anong address nila, tas kung kailan sinubmit, tas kung status, tas yung created, kung kailan naman, kung sino yung gumawa, kung anong account yun. Tas meron naman din kasi tayong broker din. So, iniba natin ng database yun, table, yung about seller at broker. So, ngayon, para ano kasi, ito yung tawag dito kasi sa database, ang tawag dito parang normalization. So, parang nino-normalize mo yung data na hindi siya magkaroon ng redundant. Kasi, possible naman na pwede mo naman talagang idagdag dito yung yung mga documents ng mga fields ng seller documents, tsaka yung broker documents. Kaso nga lang, ang problem mo naman pag dito mo nilagay, hindi naman lahat ng user seller eh. So may mga fields doon na parang marami kang mga unknown data na fields kung dito mo siya ilalagay. Kasi possible yung admin, pero nandun pa rin yung mga ibang documents. Kaya mas maganda, parang hinihiwalay mo na documents. So, parang example, itong seller tsaka broker documents, pwede mo rin naman pagsamahin yan. Magkaroon ka na lang dyan ng boolean kung troll pulse, kung seller ba siya or broker. So, pwede rin ganun. So, sa akin kasi, pag nag-i-structure ako, ganito, parang tawag dyan, database normalization. Kung ano yung mga hindi naman siya related doon, mas maganda ihiwalay yun. Tapos magkaroon ka na lang ng parang relation doon sa data na yon. So, ito yan, parang ganyan. Na itong documents na to, on siya sa user na to dito. So, yun, game, ilalagay na natin dito sa schema. So, medyo, ayan, game. So, ngayon, ito yung last natin na ginawa. So, ito yun, di ba? So, i-update natin to, tapos, ilalagay na natin to. Then, after nyan, pag nilagay natin, mabilis lang to, tatapusin na natin tong yung seller, submit ng documentation. Okay, so galit lang din. Lagyan natin dito. So, ito yung last. So, ito yung offer. Mas maganda. Gawin natin itong offer type.
Sir, please. So, yun guys, okay na. Ang gagawin natin, ngayon, i-deploy natin sa live. Ang ginagawa namin dito guys, dito, sa company. So, deploy muna natin tong admin. So, unahin natin tong admin. Kaso pag dineploy natin to, mawala na yung pagkukopyahan natin. Diba, wala naman na tayong kailangan pa naman na dito eh. Itong subscription. Ano ba itong subscription? So, ito yung mga subscription price. So, ano na muna natin yan? Tanggalin muna natin yung function na yan. So, ang ginagawa namin dito guys, meron kami ditong yung tinatawag na CI/CD. So, continuous development, continuous CI/CD, continuous integration, continuous development. So, paano namin ito naka-setup na yan, is deploy.
So, meron kaming SSD deploy. So, ito na rin yung nagko-configure dun sa server para i-deploy. So, parang ang ginagawa naman nito, parang itong GitHub kasi meron siyang workflow na tinatawag. So, pwede kang mag-setup dito ng parang event. So, ito, deploy. So, yan. I-run niya yung script na to. So, ito yung script na yan. Deploy. Deploy that script. So, ito na yan. Parang gumagamit kami ng ito nga yung nga tawag doon. So, ito yung ginawa ko dyan. So, kasi gamit namin Docker. So, Docker compose up lang siya. So, basta yan, ganyan ginagawa namin. Hindi ko na ma-explain ng isa-isa. Pero, yan yung yan. So, parang SSH command. So, parang maglalagin kasi yung mismong agent. So, yan, basta yan. Tapos automatic na yan deploy. So, yung ginagawa namin. So, explain ko na nga. So, basta yan guys. So, gamit namin yung GitHub workflow. May mga tutorial naman yan. ChatGPT lang yan guys. Dali lang yan. So, ang sa amin, pwede kasing ikaw depende kasi setup mo eh. Depende yung setup mo rin kung paano ka mag-setup ng continuous integration, continuous development. Ang sa amin kasi, ang iba kasi ginagawa nila, yung mismong server na rin yung mag-build nung project. So sa amin, ang ginagawa naman namin, sa local namin ginagawa para hindi masyado ring costly sa server. Kasi sa local muna namin binibuild, kino-compile yung project, then pupush na namin sa Git. Tapos yung Git naman, siya naman lang yung magpo-pull dun sa pinaka-server namin. So para mabilis yung deployment. Bukas, may pupuntahan kaming client, so hindi ko naman, baka mga Friday ko na to itutuloy ulit. So, pero Friday, ang focus na natin, hindi, mamaya baka makode ko pa to eh. Baka hindi ko na muna i-record na. Kasi medyo nababagalan din ako mag-record. I-summarize ko na lang sa inyo yung mga mangyayari. Kasi mabagalan din mabagal kasi yung laptop ko pag may nagre-record eh. So, ganyan, pag magbi-building. So, basta i-summarize ko na lang sa inyo guys, kahit pa paano, mag-record pa rin ako ng, parang i-code ko na muna ulit. Tapos, i-summarize ko na yung nangyari. Pero yun nga, ngayon, kinode ko siya. So, yan na yung mga natapos natin agad. So, seller, tsaka admin. Parang gumawa muna tayo ng MVP. So, parang makakapag-focus tayo sa mga function na need lang talaga muna ng mga customer. Yan. Okay guys. So, ayun guys. So, pag pumunta tayo sa admin.ebower. So, ito na yan. Parang nag-cache yung yung image. Pero pumunta ka sa incognito. Okay naman. So, baka nag-cache lang yan sa browser ko. Yung next naman natin i-upload muna itong seller. Para magre-reflect na rin siya dito. Seller. So, yun yung seller, di ba? So, ito yung mga sa luma pa yan yan yung menu niya. Ngayon, same din, gagawin natin sa seller. So, yarn build lang din.
So, ito naman yung ano niya rin, yung SSH deploy, yung sa Git flow, yung automatic na siya yung mag-deploy dun sa ano, sa server. Yan, tapos na guys. Tapos, same lang din. Git add. Commit. Git push. Yan. Tapos, di ba, na-push na. Mga ano, siguro mga 5 seconds. Ay, hindi, mga 1 minute siguro. Ipo-pull niya na yan. Mag-iiba na to. So, wait lang natin. Nag-log out. Ayan na, di ba? Nag-reflect na. So, sign up. Dito mag-sign up yung seller. Tingnan natin dito kung okay na. So, ayan, di ba? Nag-cache lang yung logo. Pero yan na yun. So, yan. Diyan natin sila pagsa-sign upin. Sa-sign in sila dyan. So, testing natin yung seller ko. Admin at eBauer.com. Yan, di ba? So, ito yung kanina, yung pinanggagamit at demo. So, yan. Okay na guys. Naka-live na agad. Ngayon, mag-edit pa kasi ako ng video. I-edit ko tong ngayon. Tapos, baka sa next day natin, seller naman na tayo. Tapos, focus na tayo sa mga rules. So, security. Kung paano naman natin to. Kasi ngayon, wala pa tayong nilalagay ng mga condition eh. Na about sa security. So, yun naman yung gagawin natin. Pero sa schema lang din natin yung gagalawin. So, yun na muna guys. So, okay naman na live na natin yung bagong changes. Seller. Tapos yung admin. So, yan. So, yun na muna guys. Bye-bye ngayon for today's video. Hindi ako magkano makapagsalita dahil sinisipon ako guys eh. So, bukas may lakad kami. Next time pag sa next project namin, yung ilalunch din namin bagong project. So, isama ko na rin kayo dun sa mga next lakad namin.